Mapagpalang araw po. Pakikinggan naman po natin si Atty. Enzo. Punto diretso ng kanyang vlog patungkol sa paglabag sa batas ni Senador Rodante Marcoleta sa member ng INC na itinatag ni Yumao Felix Manaloy Sagon. Actually, sa kanila, bawal talaga ang member sumali sa politika. Pero nakapagtataka, nagdadala sila ng mga politiko. Pero, nakalusot si Marcoleta. Nilabag yung batas ng INC. Malakas ito. Tingnan natin gaano siya kalakas sa panloloko o pandaraya sa batas. Okay, pasok. Enzo. Punto diretso. Atty. Enzo Recto. Pakinggan natin, ano? Ang title, nakalimutan ba ni Marcoleta? Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Ang batas ng Section 98 ng Omnibus Election Code. Pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Di ba sinabi ni Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, wala daw siyang nalabag na batas. Ang tinutukoy natin, yung controversial niyang susi, yung Statement of Contributions and Expenditures niya. Lahat kasi ng mga kandidato, pati political party, pati party list, manalo o matalo ka man sa eleksyon, pagkakatapos ng eleksyon, magsasubmit ka ng Statement of Contributions and Expenditures. O yan. I-report mo sa COMELEC, magkano bang ginastos mo? Saan galing yung mga ginastos mo? Anong natanggap mong contributions or donations? Kani-kanino galing? Ano naman ang expenditures mo o pinagkagastusan mo? Yan. Importante yan. Yan yung SOSE. Statement of Contributions and Expenditures. Ngayon, naging kontrobersyal nitong nakaraang araw si Marcoleta kasi yung kanyang SOSE ang nakadeclare, ang nagastos niya ay 112 million. 112 million ang nagastos niya noong eleksyon noong May 2025. Itong eleksyon kung saan nanalo siya bilang senador, ang nakadeclare na SOSE niya 112 million pesos ang nagastos niya. Ang problema, yung kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ay 52 million lang. 52 million. So saan ka kumuha ng panggastos mo na 112 million kung ang SALN mo nga, net worth mo ay 52 million? O, ang paliwanag ni, madali sanang ipaliwanag yan. 52 million ang net worth mo. Naggastos ka ng 112 million, pero donation kasi yan. Ibig sabihin, dinonate sa'yo ng mga kakilala mo, kaibigan mo, kapamilya mo, donation. Ang problema, dineclare niya sa kanyang SOSE, zero ang donation niya. Ibig sabihin, ang assumption, ginastos niya galing sa sarili niyang bulsa yung 112 million. Ang problema, paano ka gagastos ng 112 million? Ang net worth mo nga ay 52 million lang. So, ang paliwanag niya ni Marcoleta, pinaliwanag niya na dun sa programa niya sa Net25. Ang sabi niya, ang totoo talaga daw, may mga donations siyang natanggap. Kaya yung 112 million daw na yon, halos donations yun. Marami daw siya mga kaibigan, kakilala na nag-donate sa kanya. Kaya hindi naman daw totoo talagang galing yun sa kanya, yung 112 million. Galing daw yun sa donations. Problema, bakit hindi niya dineclare na donations yun? Linagay niya sa donation, zero eh. Ang paliwanag niya, zero? Yung daw kasi mga nag-donate sa kanya, ayaw daw ipalagay ang pangalan. Alangan naman daw
lalabagin niya yung usapan. Nag-donate na nga daw sa kanya, tapos anuhin niya pa. Hindi niya pa susundin yung instruksyon na wag namang ibanggit ang pangalan. Si Summer. Yun ang paliwanag ni Marcoleta na kaya niya hindi linagay ang pangalan kasi nga pakiusap ng mga nag-donate. Ngayon, sabi niya, ganito yung pagkakasabi ni Marcoleta. Mayroon ba akong nalabag na batas? Sabihin niyo nga, mayroon ba akong nalabag na batas sa ganun? Bawal ba na hindi ko i-declare yung mga nag-donate sa akin? Dahil yun naman talaga ang pakiusap nila na wag ko silang i-declare, wag ko sabihin ang pangalan Si nila. Winter naman. May bagong nilalabas yung ipinasa ninyo na SAT-N at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Then, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang Winter. mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Nanalo, Meron na ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi Ah, ko. Yun naman hindi ko kinakailan, sinabi ko yun. Nagtaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulungan ni sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan ako mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. So, paano yung kako? Contribution to Pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babayad. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero yung contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila Ba, tinago ni Comdante. Tingnan mo nga naman ang buhay Nanalo na, kumita pa. Ayaw ko naman yun, kasi pinagtiwala nila sa akin. At saka kailangan Kailangan gastahin ko yun. talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagat binigay nila sa akin. Sapagat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron mong batas, Nelson, na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Hindi maganap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Ngayon ang tanong ni Marcoleta, mayroon ba akong nalabag na batas? Mayroon. Sa totoo, mayroon. Section 98 ng Omnibus Election Code. Yun. Nalabag yan election offense ang ginawa niya. Section 98 Omnibus Election Code. Basahin ko. Pakinggan nyo ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Section 98. True name of contributor required. Dito pa lang. Section 98. True name of contributor required. Ibig sabihin, required talaga na yung totoong pangalan ng nag-contribute or nag-donate ay i-declare, ay sabihin mo. True name. Totoong pangalan, hindi nga pwede ang alias. Kung hindi pwede ang alias, lalong hindi pwedeng hindi mo i-declare. Kasi nga, ang title ng Section 98 ay True Name of Contributor Required. Required na i-declare
mo yung true name ng contributor. O itong pagkakasabi, no person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate or treasurer of a political party receive a contribution or enter or record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. O, yan ha. Napakalinaw. Ha? Napakalinaw. Section 98, true name of contributor required. No person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate or treasurer of a political party receive a contribution or enter or record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. So required talaga na i-declare mo yung contributor. Ang kailangan mong i-declare true name, hindi pa nga pwedeng alias or anonymous. Hindi pwede. Bakit? Minomonitor nga kung sino ba yung mga contributors mo. Sino ba yung mga nag-donate sa'yo? Yun. O ngayon, paano na yan? Paano na yan? Actually, ang grupo ng Kontradaya, si Professor Danilo Araw ng UP, siya ang head ng Kontradaya, pinapanawagan sa COMELEC, imbestigahan si Marcoleta. Galing na kasi mismo sa kanya Galing na mismo sa kanya, sinabi niya mismo na actually may donations talaga yung 112 million. Kaya lang, hindi niya daw dineclare na donation yon kasi pakiusap daw ng mga nag-donate sa kanya. Ang problema, kahit pakiusap yan sa'yo, bawal nga, nakalagay sa batas. True name of the contributor required. Required na i-declare mo yung totoong pangalan na nag-contribute sa'yo. Oh, kaya nananawagan ngayon ang election watchdog na Kontradaya, imbestigahan si Marcoleta. Itong mga sinabi niyang ito at itong ginawa niyang ito ay labag sa batas sa eleksyon, itong Omnibus Election Code. Ang tanong ni Marcoleta, mayroon ba akong nilabag na batas? Meron! O mayroon. Labag sa Section 98 ng Omnibus Election Code ang ginawa ni Marcoleta sa susi niya. Kaya dapat sa COMELEC, imbestigahan ito. At kasuhan si Marcoleta. Hindi naman kinakailangan laging mamamayan, ordinary citizen ang magsampa ng kaso. Ang COMELEC naman ay pwedeng magkaso sa mga nagbabiolate sa Omnibus Election Code. Mayroon silang ganyang kapangyarihan. O bakit hindi sila mag-initiate na imbestigahan kung kinakailangan kasuhan si Marcoleta? Hindi na mahirap ito kasi sinabi niya na inamin niya na doon sa programa niya. Na talagang may nag-donate sa kanya, marami, at yung ginastos niyang 100 million, donation yun Kaya lang, hindi niya lang dineclare na may donation na pumasok, linagay niya, donation 0, kasi bawal, ayaw nga daw ng mga donors. Ang problema, kahit ayaw ng mga donors, bawal nga yun Kasi nga, sa Section 98 ng Omnibus Election Code, required talaga na i-declare yung true name ng contributor or nag-donate, yung donor. Paano yan? Sabi niya ni Atty. Jess Palces, abogado ba talaga ito si Marcoleta? Hindi niya ba alam yan? Abogado ka ba yan? Yan din yung sabi ni Atty. Dino De Leon. Nagtatanong siya kung mayroon ba siyang na-violate? Mayroon. Section 98 nga. Ay kung nagsisinungaling dito si Marcoleta, ay malamang sa ibang bagay nagsisinungaling pa siya. Sabi ni Atty. Dino De Leon. So, maliwanag po yun Atty. Enzo Recto Sibunyog. Yan Dilabag niya. Nakalagay doon sa kanyang sose, 0. Samantalang sinabi niya doon sa programa ng Agila, doon sa ganang mamamayan ng Iglesia ni Cristo, marami sila. Kahit din sa wala siya nilagay dahil nag-iusap daw sila. Huwag na silang banggitin. Alin bang mahalaga? Batas o pag-iusap? Oy, Mr. George Garcia,
ng COMELEC. Gising! Kailan ka pa gagalaw? Gagalaw ka ba? O hindi ka gagalaw? Laban sa paglabag ni Senador-elect Rodante Marcoleta na isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na itinatag o tinayo ni Yumaong Felix Manalo Isagon. So, maliwanag po ang batas. Ibig ba sabihin, hindi siya saklaw ng batas? Ganun ba? Kapag isa kang INC, hindi kasakop ng batas. Ibang klase pala, kaya pala magrarally sila. Transparency ang gusto nila. Yung membro nila, ayaw nga ng transparency. Si Rodante Marcoleta, ayaw niya. Ang yabang sa Senado. Nung bagong bukas sa Senado, nalagay siya doon sa Blue Ribbon Committee. Ang dami niyang bati ko sinabot sa kapwa niya senador. Lalo na kay Tulfo, si Erwin. Sabi niya, pag iba, ang haba ng oras. Pag ako, pinuputol mo. Naba na si Erwin eh. Inaretsa. Pero, buti na lang. Ibinoto nila si... Habang nasa kabilang kwarto sila, doon sa kabilang kwarto sa plenary na, nagbobotohan na pala. Ang nilagay nila si Soto ng Itbulaga. Kaya nung bumalik sila sa plenaryo, iba na Senate President, pinanumpa na lang ni si Escudero, si Itbulaga, Soto. Tapos manumpa niya, siyempre papalitan yung mga komite. Isa si Marcoleta, ang tinanggal lang yabang eh. Bagay nga sa kanya, natanggal siya. Kaya nga sabi ni Torpo, pag iba nga ba ng oras, pag ako, pinuputol mo kagad. Nagkainitan sila eh. Palaban din ng mga Torpo. Alam niyo naman yan, sabi nga nila. Ang ano kasabihan? Giba! Pag daw babangga sa Torpo, giba eh. Ayun, nagiba si Marcoleta ng Iglesia ni Cristo. Kaya magrarally sila. Sabi nila, transparency, peace daw, peace, peace. Anong peace? Salot kayo eh. Oh. Bakit sila salot? Nakita nyo, 3 araw. Problema ang gobyerno. Paano yung traffic ng Manila? Dapat doon na lang sila sa Bukawi, sa kanilang tinayo doon. Kaya naman silang Philippine Arena. Dito, gusto nila, sa taon na sila doon eh. Hindi yun nanggugulo sila sa traffic sa Manila. Ewan ko naman. Ba't napaintulutan ng mga yan? Sa bagay, politika. Malapit na. 2020. May kita 1 taon na lang. Politika na naman. Yeah. Huwag niyo pong tangkilikin ng mga yan. Antikristo yan. Ngayon ang tanong, bakit sila Antikristo? Basahin ko sa Biblia. Sa doktrina ng Iglesia ni Cristo ni tinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Sa kanilang doktrina, si Jesus ay tao at hindi Diyos. Yeah. Basahin ko po yung nakasulat dito sa 1. Ganito po ang nakasulat. Unang 1 chapter 5 verse 20. Kaya kung nasasabing Antikristo sila eh. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Si Jesus po yung naparito. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O maliwanag. Tunay na Diyos. Sino? Si Yesu Kristo, ang anak ng Diyos na dumating. At nagbigay ng unawa. Salamat. Isa ako sa mga nabigyan ng unawa.
na kinikilala ko sa Yesus sa Biblia, tunay na Diyos ayon kay Juan. Kaya antikristo sila. Ngayon, pag antikristo, anong ibig sabihin? Kalaban ni Kristo. Pagdating ng araw, saan itatapon yung kalaban ni Kristo? Hindi sa langit, sa impyerno, kasama si Satanas. Mateo 25, verse 31, 32, 33, 34. Anong sabi ni Jesus? Umakyat na kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Ito yung mga naniniwala si Jesus ay tunay na Diyos. Pero doon sa verse 41, ang sabi ni Jesus sa mga naniniwala, hindi Diyos si Jesus ay tunay na Diyos, sabi niya, chupi, alis kayo dito sa harap ko. Doon kayo sa apoy ng impyerno, kasama ang tatay niyong si Satanas. Sino ba si Satanas? Tatay ng mga sinungaling. Yan tanong ni Marcoleta, meron ba ako nalabag? Tanong niya doon sa COMC. Si Nelson, bigyan mo nga akong batas. Ayun, binigyan siya ni Omnibus Election Code 98. Dapat pala, ililista mo sila ng pangalan, hindi aliases. O Marcoleta, nabigyan ka ba ng batas ni Enzo? Ng Bunyog. Kilala mo siguro kung sino si Bunyog. Napaya ka kay Bunyog nung araw nung kongresista ka pa. Di ba? Gusto mo siyang ipakulong, si Bunyog. Pero, wala, sumablay ka. At hindi pa tapos ang hearing ng Kongreso, ng Quadcom, nauna ka nang umalis. Kasi, nakakaya ka naman, hindi ka naman miyembro ng committee, aba, lakas ng loob mong magpa-contempt. Binara ka ni. Alam mo na kung sino yung bumara sa'yo. Ano sabi niya? Hindi ka kasama sa committee. Diba? 2 beses kang binara dyan Ano sabi nung isa? Hindi ka kasama sa committee. Nang gusto mong i-content naman si Commodore ng Philippine Coast Guard. Kaya 2 beses kang napaya, hindi pa tapos ang hearing. Anong ginawa mo? Lumayas ka na. Abogado ka ba? Ang tanong ko po sa inyo, ang tatanong lang. Kasi kung abogado ka, di dapat alam mo yung batas. Huwag kang humingi ng batas. Akala mo siguro walang inulutang na batas. Meron. 2 nga yung nilagay, pati yung Dante. Sabi ni Bunyog, si Dante. Sige po, hanggang dito na lamang. Walang personalan po ito. Kung ano po yung totoo ng batas, yan lang po ang aking gustong iatid din sa inyo. Hindi po ako Marcos o hindi ako Duterte. Hindi. Neutral ako. At hindi rin ako Iglesia ni Cristo o anong mga reliyon. Wala. Neutral ako. Ang gusto ko, pare-pareho tayo na malaban ng katotohanan. Hindi ba gusto nyo katotohanan? Yan ang sabi ni Jesus. And you know the truth. The truth will set us free. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang hawak ko po, Biblia, Manifest, New Testament. God bless us all po. Sana like, share nyo po sa mga INC ito. Mas maganda. Para pagpiestahan nila ang kanilang miyembro. Si Marcoleta. Marcoleta, nasa na ba yung 2K mo sa Meralco? Nainip na yung taong bayan? Asa na? Nabula kayo mga ISC sa 2K niya. Nabudol kayo ni Marcoleta. Sige po.